Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin OMG na huli na. PBBM, bodol to the max, walang pag-asa. Nako, yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito, pinakabago at maybe this is the last, no? Pwede pa, 'di ba? Kasi bukas pa naman ang eleksyon, pwede pang magsalita, Pwede pang humabol kung ano man gusto lang sabihin sa taong bayan. Pero ito, bigyan po natin ng reaksyon. Ang sinabi po ni PBBM, ni President Bongbong Marcos Jr., ito po. Pagkatapos ng halalan, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo. Nako. Ito po Pagkatapos ng halalan, sisimulan po natin. Magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling Kadiwa sites. Nako. Akala ko naman nationwide, piling Kadiwa sites lang pala. Okay, sa tulong ng LGUs, uumpisahan po natin sa Visayas ito at ikakalat po natin sa buong Pilipinas. Parang virus pala ito mga kababayan. Anyway, gusto ko lang pong klaruhin, ito, isa-isahin po natin that there is something wrong, dito po sa kanyang sinasabi. Una, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos per kilo, So meaning it is not, Hindi po yan pagbibigay dahil binili po namin ng 20 pesos. Dapat ang inyong statement ay magbebenta kami ng bigas, na 20 pesos per kilo. Okay? Yan po mga kababayan. At what is the intention? Ano po ang intention nito? Para po ba iboto? Hindi. Ito opinion lang mga karibin natin. What is the intention of the statement? Ito ba ay because this is your program? Dahil ba ito ay talagang programa ng gobyerno or umusbong lang ang programang ito dahil eleksyon? Di ba? Para maengganyo ang mga Pilipino to vote for alyansa. Kaya sinabi kaya sinabi ko bodol to the max nito mga kababayan. Bakit? May hint na tayo pagkatapos ng halalan. If you don't understand the word halalan, eleksyon po mga kababayan, Pagkatapos ng eleksyon, doon po sila bibira. 'Di ba? Mamimigay na daw sila. Hindi naman bigay, Binibili naman . Yung bigay, there is no exchange of trade, mga kababayan. Ang bigay. Pero ito, 20 pesos, benta po yan ang tawag, hindi po bigay. Magbebenta kayo ng 20 pesos na kilo ng bigas. Yun po ang totoo, mga kababayan. Alright? Kaya, ewan ko lang kung maniniwala kayo sa akin, pero may kanya-kanya naman po tayong pag-iisip. It's either you believe it or not that this is budol to the max. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment ko na lang po. At eto pa. Pasadahan din po natin itong si Binay. Hindi ko talaga gusto itong ewan ko lang kung ako lang ang hindi gusto. Pero basahin ko muna para sa inyo mga kababayan. Sabi po ni Binay, sana bigyan natin ng pagkakataon iyong ICC. We have to trust the process. Grabe naman itong babaeng ito. Sana bigyan natin ng pagkakataon iyong ICC. Alam naman natin na magiging patas. Hindi naman sinasabi na guilty siya. Kaya nga may proseso. Kaya nga may trial. Bigyan natin iyong pagkakataon. Iyon ng pagkakataon. You know what? Binay, Abi Binay pala.
So, si Abby Binay po nagsabi na sana bigyan natin ng pagkakataon yung ICC and we have to trust the process. Bakit? Taga-ICC ka ba? Para you have to support their justice system instead of supporting your justice system. Di ba? Parang pinapaboran mo pa yung ICC na litisin ng isang Pilipino. Instead, napaboran mo na mismong Pilipinong hukom, our very own justice system, not unless, no, kung itong si Bibinay ay hindi naniniwala na meron tayong umiiral na hustisya dito sa Pilipinas. Diba? Yun eh. Kasi parang lumalabas dito mga kawin sa sinasabi niya, sige, hayaan na natin kasi ano naman yung ICC eh. But without thinking na nasasaktan mo ang damdamin ng ating judiciary, di ba? Yung ating hustisya sa Pilipinas ay parang minamaliit mo sila. Di ba? Sa bagay, no? Ito na lang ang gawin natin. parang kayang gawin, no? Suggestion lang, baka may makakarinig, no? Pag siguro nagkakaso ang mga Binay, dalhin nyo sa ICC. Total, doon naman sila naniniwala eh. Doon naman ang kanilang paniniwala about justice. No? Yan lang po ang gusto kong i-point out dito. Bakit pinapaboran pa ni Binay yung ICC na maglitis ng isang Pilipino kaysa po sa very own justice system natin? Not unless, sabi ko kanina, not unless if Binay doesn't believe, no, that we have a working justice system, mga kababayan. But anyway, ano pong inyong opinion dyan? Kaya dapat talaga huwag na iboto itong mga ganitong politiko eh, no? Kayo ang sisira sa ating bansa, mga kababayan. Kasi pag ganyan ang mga statement, maybe in the future, wala nang maniniwala sa ating hustisya sa Pilipinas. Paano pa tayo naging independent? Or, di ba, pinagdiriwangan natin ang ating Independence Day, di ba? Dahil tayo ay malaya. Meron tayong sariling soberanya. Pero pag ganito ng ganito, nawawalan po ng self-esteem, di ba? Yung ating judiciary. Anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin itong no? Sabi po dito, mga karibin natin, survival slate, PDP laban drafts Marcos, hindi draft, okay? Drafts Marcos, Villar to shield Sara Duterte from Auster. Teka lang, parang sinasabi nyo dito na ginagamit ni Vice President Sara Duterte, no? Ang dalawang ito para maging shield, no? Doon sa kanyang mga kritiko. Itong tandaan natin, mga kababayan, wala pa man sa buhay, ngayon na lately wala pa man sa buhay ni Vice President Sara Duterte, itong si Amy Marcos, ngayon na itong nagkagulo, di ba? At si Villar, dito sa panahon ng kampanya, wala pa man sa buhay ni Vice President yan, mayroon na po talagang mga kritiko si Vice President Sara Duterte. At hindi po siya natatakot doon. Na sinasagot niya kung may pagkakataon. Bakit sasabihin ninyo, no, na gustong maging shield? Hindi kaya baliktad ang inyong nare-reverse psychology nyo lang yung taong bayan? Baka si Villar at si Amy Marcos po ang gumagamit kay Vice President Sara Duterte para hindi sila masali, no, doon sa kritiko or criticism of the alyansa, which is very, very bad, mga kababayan, ang kanilang appearance, no? Yung kanilang tawag dyan, yung kanilang yung kanilang dating, yung kanilang dating sa taong bayan ay napakasama po, mga kababayan. Because of what? Guess what? Maybe because of the president, mga karibin natin, no? Maybe, sabi ko maybe because of the president. Kaya po, baliktad po ang inyong sinasabi dito. Instead, na si BP Sara ang gumagamit sa kanila na maging shield, no? Maybe Amy Marcos and Villar is the one using Vice President Sara Duterte to make them, no, para maging maganda naman ang kanilang imahe sa
taong bayan, no? Yan po ang opinion ko lang. Kung ano pong inyong opinion, well, problema niyo na po 'yun, di ba? Alright, eto. Pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, eto mga kababayan. Isa lang po. Eto bago ko po basahin to, bigyan niyo ako ng first impression. Okay? Dito sa babasahin ko. Van ng media sa Camiguin, sinilaban. What is your first impression, mga kababayan? Ako kasi bigla akong without reading the content yet, mga kababayan, yung first impression ko dito sa balitang ito, baka nagalit na po yung taong bayan sa fake news nila. Diba? O, diba? Baka nagalit po yung taong bayan sa fake news nila. And anyway, ito po ang laman ng balita ABS-CBN News 49 minutes ago. Ito pong sabi. Naniniwala si Manuel Haudian ng Mindanao Daily News Network na ang mga politikong nasasaktan sa mga ulat niya tungkol sa political dynasty at vote buying ang nasa likod ng nagliliyab sa pagpapaliyab ng kanyang van. O, yun pala. Akala ko fake news. Okay. Politics pa rin, mga kababayan, no? Political dynasty ang tinitira at vote buying. Well, anyway, be careful, no? Kasi kayong mga taga-mainstream media, kayo talagang prone, no? Prone po kayo dyan. Siguro ko itong taong ito, straight ito, mga kababayan. Itong media na ito, Daily News Network, Mindanao Daily News Network, siguro ko matino itong media na ito, mga kababayan. Sapagkat, saya nga po nagsabi ko nung una, no? We have a professor, no, sa university. So, sabi niya, walang pera. Walang pera sa news industry, sabi niya, sa mainstream. Pero meron din naman, pero kailangan hawakan ka ng mga politiko. Malaking ang pera, pero ano naman yung buhay mo, di ba? Parang nakataya naman yung buhay mo, mga kababayan. Alright? So, buti yung van lang po ang kanyang ang nasunog, no? Mga kababayan. So, ingat-ingat po kayo, sir, no? So, yung first impression natin na fake news, no? Tanggalin na muna natin, no? Pero yun kasi yung naisip ko agad eh. Iwan ko lang sa inyo. Pero ito pala yung ito pa yung content, mga kababayan. At ano po ang inyong opinion patungkol po dito sa pagtira niya ng political dynasty at vote buying. Well, it is very good, no, mga kababayan. Ito pa mga karibin natin, nako si Ma'am Maharilika, mayroon pong pasaring dito kay Senator Amy Marcos at ito po basahin po natin para sa inyo, mga kababayan. Hinggil sa video ni Senator Amy Marcos na Romualdez at Araneta, gobyerno ngayon, hindi Marcos. Oo nga no? Ito, bigyan po natin ng reaction pero basahin ko po muna sa inyo. Sabi po dito, ngayon inilabas niya ang picture na si Bangag si Bangag. Tapos kayo pauto-uto lang. Anyway, buhay nyo naman yan. Buhay nyo yan. Sabi niya, huwag kayong magpauto. Ito ay inililihis niya yung imahe ng kanyang kapatid. Sinisisi niya si Satanas at itong si Romualdez na pinsan niya. At inilalayo niya yung kanyang kapatid. Kaya para magalit kayo dito sa mga Romualdez at Araneta ay mamahalin nyo pa rin yung bangag niyang kapatid na ayaw magpa-hair follicle test. Correct. Correct, mga kababayan. No? Kahit sabihin na natin, no? Kahit sabihin na natin that the one who controlled the country is Araneta and Romualdez, still dapat sinasabi po ni Senator Amy Marcos that his brother ay may kasalanan din, di ba? Bakit tinotolerate niya? Hindi po nagsasalita, no, ng masama or hindi po nagsasalita ng masasaktan yung kapatid niya, mga kababayan, itong si Senator Amy Marcos. Bagkos nililihis niya ang usapin ng accountability, no, to Romualdez and Araneta. Bakit ganun, mga kababayan, no? Kaya nga medyo pa rin tayo medyo imbis na Amy Marcos at Villar, no, yung Duterte plus 2, hunasan po kasi ang sabi ni dating Pangulong Duterte, hunasan po at Kerubin. Hanggang ngayon po, mga karibin natin, no, although yung ibang mga vloggers na Duterte supporters are
now endorsing, no, Senator Ay Marcos, pero tayo po we stand, no, mga kababayan, na wag, because mabubudol lang na naman tayo eh. Tingnan mo, ha, kahit anong salita niya, he cannot, no, she cannot, no, she cannot give or something na masasaktan yung kapatid niya, di ba? Hindi eh. May pagtatanggol pa rin kahit papano. No? Kasi imbis na sisihin niya yung kapatid niya for what is happening in the country, isinisi niya doon sa Araneta and Romualdez para hindi po masaktan ang kanyang kapatid, no? At parang gusto niya pang mangyari eh parang magkaroon pa tayo ng simpatya. Parang gusto niyo mangyari, hindi pala si PBBM, nakakaawa naman, hindi si PBBM ang nagkokontrol ng bansa natin, nakakaawa naman si PBBM. No! Mayroon siyang presidente, mga kabayan. No? Ano man ang mangyari sa bansa, siya po ang dapat sisihin, mga karibin natin. Alright? Wag po na, yan nga po eh, wag pong magpabudol, wag magpabudol. Nako. Huwag po tayong magpadala sa mga padrama-dramang ito. Alright? Okay mga kabayan, ito pa. Pasadahan po natin, General Torre, mga karibin natin, pumunta na sa DOJ para makipag-usap kay DOJ Secretary Rimulya sa gagawing hakbang kontra sa kasong isinampa sa kanila. O yan, karma is real. No? Ito na yung mga problemang gustong-gusto nyong harapin. Di ba? Kasi talagang problema nyo to. Alangan naman iba yung kasuhan, kayo po ang isa po kayo, no? Doon po sa gumawa ng aksyon na yon na illegal na pag-aresto kay former President Duterte. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito? Nagpupulong na po ang mga sangkot doon sa illegal arrest of former President Duterte. Alright, ito last po natin pag-usapan bago natin i-play yung video. Ito mga kababayan, senatorial candidates na inendorso ng Iglesia ni Cristo. Yan. Ito po. Nako po. But anyway, this is their choice. But we still have a choice, mga karibin natin. No? Senator Bong Revilla. Gusto ko lang pong that this, well anyway, sige, kayo na lang po ang bahala. Sabihin ko lang po. Representative Camille Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Ay Marcos, at ito, may dilawan pa, Senator si Bam Aquino at Representative Marcoleta. Well anyway, ang gusto ko lang po dito, ito lang, 3 lang. Okay? Sa 8 inendorso ng Iglesia ni Cristo, 3 lang po ang medyo papaboran natin dito. Senator Bongo, Senator Bato, and especially, no, Representative Rodante Marcoleta. Yan mga kababayan, alright? Paki-check na lang po ng 3 ito. And don't mind the others. Wala namang mga yan sa atin, no? Walang pakinabang po. Alright? Okay, ito pa mga karibin natin. Panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang kahit anong pilit mong pagtakpan ng iyong mga kasinungalingan ay wawasakin pa rin ito ng buong katotohanan. Kung may nagawa kang kasalanan sa batas at sa mga Pilipino ay dapat mong harapin ito at pagbayaran sa sambayan ng Pilipino. It's payback time. Kung desisang naninira kay Vice President Sara Duterte na walang iba kundi si Representative Jervil Ruistro ay tila nakakarma na. Inireklamo sa ombudsman na nasabing kongresista ng Batangas 2nd District Representative dahil di mo na sa graft vote buying at pang-abuso sa pondo ng gobyerno. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, isang anonymous complaint ang inihain laban sa nasabing kongresista. May nagsabing ginamit di mo nito ang mga social aid programs tulad ng AX-TUPAD, AKAP at mga national scholarship bilang kasangkapan sa kanyang maaga pangangampanya para sa darating na 2025 midterm election. So yan mga kababayan, Luestro nahaharap sa
ano ba ito? Disqualification na ito, di ba mga karibin natin? And also, Stella Kimbo of Marikina, mga kababayan, is also facing the same case, no? So, ano ba ang gusto kong i-point out dito? Ang gusto ko pong malaman ninyo, mga kababayan, kasi nung kasagsagan po ng investigation dyan kay Vice President Sara sa Kamara, no? Sinabi po ni Kimbo that they are, no? Para na po silang mga anak ni Speaker Martin Romualdez, silang mga kongresista, lalo na po itong mga si Lois Tro at si Stella Kimbo, no? Itinuturing nilang ama ng House of... Siyempre, yun lang talaga ang dapat, no? Itinuturing nilang ama si Speaker Martin Romualdez, no? At si Speaker naman ay itinuturing silang mga anak. Kaya dapat daw protektahan ng isa't isa. Ngayon, ang gusto kong malaman ninyo, mga kababayan, kung ganito ang ginagawa ng anak, no? Violating the rules and regulations of the COMELEC, no? Because they are giving ayudas, mga karabin natin. Bigay kaliwat ka ng pamimigay ng ayuda, nandun po sila, which is bawal sa panahon po ng eleksyon, no? Naiisip niyo po ba, kung nagawa po ng itinuturing na anak ng speaker, posible bang gawin din ng ama yung ginawa ng kanyang mga anak na mamigay ng mga ayuda? Oh, di ba? Kasi kung ikaw ay ama, ikaw ang nakikita ng inyong mga anak. Ibig sabihin, you are the role model. And if you are the role model of the house, ba? Malamang sa malamang ginagawa mo rin at sa'yo nakita. Di ba? Sa'yo nakita na mga anak mo, gaya nitong hinayutak na ito, di ba? Yung pamimigay ng ayuda, kahit bawal. See? Mga kababayan, hindi naman po tayo ganon, no? Kahina sa pagkaintindi. What I'm trying to point out, mga karibin natin, na maybe, no? Hindi naman nakita na ano pa na feature, no? Parang ano to, pelikula. Hindi pa naman na-feature si Romualdez na namimigay within the ano. But thinking of this representative, no? Na close sa kanya, malamang ganun din po ang ginagawa niya, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito ay comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.